Okay, so just in case ba na first time yung sumakay ng eroplano, tapos yun na nga, bali dito kayo sa sa tawag na ito, NAIA Terminal 3 man o 2 or 1 or 4. So first thing first, pasok ka dito siyempre pagka entry mo dyan, pagka entry mo dito yan sa gate 1 or gate 2, basta kahit saan ng mga entry dito na area. So ano lang naman sundin mo lang yung mga sinusundan mo. Bali tanggalin yung sinturon, tanggalin mo yung tawag na ito, yung cellphone, ilagay mo sa bag or sa basket or sa yung crutch, parang sa yung plastic na yun. Tapos ito ilabas mo to. Kung nag-online ka online booking ka, so pwede mo tong i-screenshot. Kung kasi baka maubusan ka ng internet, no. So screenshot mo na lang siya. Tapos mag-prepare ka ng ID. So ngayon natatanong kung anong ID, paano kung walang ID? Kung wala kayong ID kahit PhilHealth, grabe naman, no? So sige, litasin na lang talaga na wala kayong PhilHealth, kahit PhilHealth na ID kung wala kayo nun. Punta kayo ng barangay hall. Tapos hingi kayo ng barangay ID. For example, ganito. Yeah. Province of Cavite. ID ko yan, barangay. Meron akong barangay ID. Tapos, pero dati pa naman, nung wala pa akong barangay ID, ang ginagamit ko rin naman ay PhilHealth ID. Tapos, nung wala pa akong PhilHealth ID, ang ginagamit ko naman ay police clearance or NBI clearance. Yun. Pwede na yun, ha? Okay, ulitin natin. Kung wala kayong PhilHealth ID, wala kayong barangay ID, wala kayong valid ID, SSS, wala kayong mga driver's license or mga Comelec ID or national ID, pwede kayong gumamit ng PhilHealth nga. Oo. Tapos, kung wala talagang PhilHealth, punta kayo ng barangay muna. Kuha kayo ng barangay ID. Kung wala rin talaga kasi sarado yung barangay hall kasi linggot tsaka Sabado. Pwede kayong kuha muna kayo ng police clearance and NBI. Pwede na yun, no? Serves as ID na rin yun. Okay, tapos ang gagawin ninyo or natin, ito na lang, kumbaga para no? Step by step. Kasi na nakaka-amaze or so surprising. Ay, hindi naman so surprising, pero parang hindi ko naisip na yung ginawa kong content dito sa NAIA na tutorial kung paano mag-check-in through check-in kiosk, marami pa lang hindi pa nakatry. Ang daming mga interested, no, sa ganong video at marami natulungan. So ayan, gagawa ulit ng mga content na ganito. Tapos meron ulit nagtatanong, yun nga tungkol sa ID, ano nga bang gagawin, pwede nga bang maka-short ay naka-chinilas? Yes, pwede, no? Hindi bawal, walang dress code dito. Maliban na lang siguro kung naka-two-piece ka lang, naka-bikini, yung pang so siguro hindi naman akma sa sa chinilas, sapat, chinilas saka short, okay na yun. O ako nga, naka-chinilas lang ako minsan totoo, seryoso, naka-chinilas lang, tapos naka-short na yung parang boxer short. So yung ngayon, dala ko yung yung aking tawag na ito, screenshot ng aking booking, no, reference number, tapos ID. So barangay ID lang, okay na, no? Barangay ID will do or yung tawag nito, PhilHealth ID. Pero to make it sure talaga, dapat meron kayo NBI na lang. Tsaka yung police clearance. So serve as ID na ho yun. Kung wala man kayo talaga nung una kong mga nabanggit. Okay, so tapos na tayong mag-entry doon sa baba. So akit kayo dito, diba, sa taas. So dito tayo na ngayon sa check-in counter. Tapos merong gwardiya dito. Kukunin nila yung natin. Walang gwardiya. Meron pala. Ayun. So according ni Ma'am Gwardiya, wala pa daw. Since ang flight ko ay alas 4 pala, so sabi niya mga 11, no? Alas 4 na madaling araw yung flight ko, pero gusto ko mag-check-in early, di ba? Para makakuha tayo nung libreng seats, window view. Sana pwede. Tapos sabi ni Ma'am, mga 11 pa yan, sir. So time check tayo ngayon, anong oras? So alas 9:58. Pero sabi niya, sige, itry mo lang, sir. Try lang natin, no? Wala na mawawala. The moment na andito tayo sa loob, pwede na yan. So meron ditong check-in kiosk. Pero syempre subukan natin na mag-check-in counter kasi yun nga ang intention, yung sa may window view. O nga pala, merong message sa akin, no, nag-email sa akin si Cebu Pacific since online ako nagbo-book, di ba? So sabi niya parang you are required to check-in online. Pero parang ayoko. Window view sana, pa-assign ako. Ay, hindi po natin nalaman, sir. Hindi malaman? Opo. Pag nag-check-in po kayo sa kanya, wala po malalaman kung ano yung seat niyo. Okay, so wala na yung dati na aaga yung
para ipapa-arrange sa inyo just in case kung may vacant pa. Wala na yun. Wala na po yun, sir. Sige. Check-in na po kayo? Oo, para ano, wala nang wala nang alalahanin mamaya. Repack. Okay, ito na yung ano natin. O nga pala, di ako bumibili ng ano, ng mga assigned seats for window view kasi nga madaling araw, parang, ewan ko, no, kung may view na ba yung alas 5, alas 4. So, tingnan natin kung nasa window view ba tayo. So, gaya ni si Kuya, foreigner, no? Hapon or Korean. So, naligaw siya, supposedly Terminal 1, pero dito siya napunta sa Terminal 3. Ma'am, anong suggest mo doon, ma'am? Paano siya makapunta sa Terminal 1? Sir, meron po tayong available na taxi sa labas. Okay, ay nga pala. Ayun. So, no, kung kagaya kay Kuya, yung banyaga na naligaw, na supposedly pang Terminal 1 talaga siya ang punta, ang tungo. Dito siya napadpad sa Terminal 3. So, delikado doon ngayon kasi traffic pa naman, no? So good luck na lang talaga. Kung kayo naman ay walang hindi kayo nag-online booking, wala kayong screenshot, pwede kayong gumamit dito na lang, print out na lang dalhin niyo. Kasi Kuya, di ba nagpapa-assist si Kuya. First time mo Kuya check-in kiosk. Ayun, first time ni Kuya. Ano yun, di siya makapagsalita. Okay, Dave. Ma'am, pwede anong kwanto? Window view ba to? Hindi. Window view to, sir. Galing! Kung hindi siya window view, magkano yung babayaran ko? Ay, bayad mo yun, sir. No, what I mean, kunyari, kasi gusto ko mag-window view, oo. Ay, hindi po tayo nakapag-exchange ng window seat. No, what I mean is, kung ngayon ako bibili for window seat, Mahal po yun, sir. like mga Hindi ko 200, 300. Hindi ko lang, sir, alam. Hindi ko sure. Yeah, sure. Pero, pagka malapit na yung flight na, mahal po. Ikaw ba yung maghatid sa amin doon sa Iloilo mamaya? Hindi po. Ay, hindi. Akala ko yung attendant. Sige, si Sir, assist mo na. Attendant po, pero pa lang po, bago pa lang. Sige. Sige, assist mo si Sir. So, mababait na mga ground staff, di ba tawag dyan? Or mga airport staff, mga ground staff ng Cebu Pacific. So, approachable naman sila. So, blessed naman tayo pala do, sinuwerte. Kasi, yung ating nakuhang ticket ay, yung ating boarding pass, yung ating na-assigned na seats ay window view. Ganda, no? Sila mga gala, ba, no? So, again, ulitin ko. Just in case na it's your first time to fly with kung ano man, Cebu Pacific, no? Or Cebu Pacific is Terminal 3. Tapos kapag ka AirAsia naman, Terminal 2. Domestic flight, AirAsia, and the domestic flight of PAL is Terminal 2. International fly with PAL is Terminal 1. So, yun lang, no? Basta, kung first time nyo talaga, pasok kayo sa entrance. Tapos, dalhin nyo yung mga cellphone, ilagay sa bag. Tapos, i-scanning. Tapos, pangalawa, second, so akyat kayo sa, depende dito, second floor yung check-in counter or check-in area. Tapos, pasok kayo dito sa loob. Dalhin nyo yung ID. Tapos, yung inyong booking reference. Tapos, yan. Punta kayo sa kiosk para mag-check-in sa check-in kiosk. Tapos syempre, first time nyo, hindi nga kayo marunong kung paano, huwag kayong mahiyang magtanong kasi meron tayong tinatawag na mga ground staff or mga Cebu Pacific personnel employee dito na willing silang mag-assist para sa mga kailangan ng assistance. Basta tanong is the key lang talaga siya, no? Huwag kayong mahiya. Tapos ngayon, di ba ang aking biyahe is alas 4 pa, no? So super early. Dito na ako. Alas 10 pa lang. Nakapag-check-in na, di ba? Early bird for today's video. So ngayon, tatambay muna tayo sa sa mga tambayan sa taas. Ano ba meron sa taas yung mga coffee shops, no? Mga restaurants. Mga charging station, marami tayo dito ha, mga saksakan para sa mga first time traveler, first time na lumipad. Okay, ito na yung shopping area, no, sa third floor. Pwede kayo dito bumili ng mga mga damit, no, sa Island Souvenir. Kumain sa Jollibee, King Rogers, Uncle John's, Kusina, Filipino Cuisine. Marami. Yun lang ha. Napaka basic lang talaga siya.
Basta kung meron kayong hindi nasundan ng maayos sa aking vlog, pwede kayong lumapit talaga sa mga airport staff. Dahil nandyan sila willing na mag-assist at magbigay ng proper guidance sa inyo. So, yun lang. And I have to say bye-bye and ingat. Ay, nga pala, hindi ko pala nasabi kung paano. Just sabihin na lang natin na hindi pala kayo masyadong advance. Sabihin natin na malapit na kayong lumipad, no, ilang minuto na lang. So, kailangan na mag-boarding gate. So, dito pala yun. Balik tayo dun sa baba. Okay, diba? Diyan tayo kanina nag-check-in sa check-in kiosk. So, Cebu Pacific area to dito. Sa likod naman ay AirAsia International. So, ito naman is Cebu Pacific for domestic and ito naman for international. Tama? Okay, so galing dyan sa check-in kiosk kanina ng Cebu Pacific. So, kunyari, wala ka nang hindi ka ganun ka-advance. So, tama lang, no? So, 10 minutes na lang bago mag-close yung boarding gate. So, dito ka na, diretso. Yan, hanapin mo to. Pero, syempre, tanong ka pa rin, no? Mas maganda. Wala talagang, you can never go wrong, no? Sa pagtatanong-tanong. Yan, no? Diyan kayo sa may, nakalagay, domestic entrance. Tapos doon naman sa unahan ay international departure. Domestic departure, yan, no? Domestic departure, domestic entrance. So, diyan kayo. Yan, tingnan mo yan si ma'am. Yan, di ba? O, kinuha yung kanyang, boarding gate. Tapos yung kanyang, ID. Ayan na. So, sana nakatulong, no? Sana nagustuhan nyo. Sana ay nabusog ko kayo sa kahit paano ay tamang informasyon, no? Hindi man ganun kadami, at least meron. So, maraming salamat sa panonood. So, ingat kayo sa inyong biyahe. Have a safe trip, enjoy, and have fun.